Hello! Kumusta kayo at salamat sa mga naka-follow sa akin. Alam ko yung iba sa inyo ay nagagamit yung iba nating content para sa mga pagpa-prank ng mga anak, pamangkin, nanay, tatay, lolo at lola, di ba? So ngayon, if kailangan nyo ng tulong sa mga Microsoft Office or Excel or sa paggawa ng presentation, comment lang po kayo at ipapakita po natin yan sa ating videos. Pero sa ngayon, um, tuturuan ko kayo or magpapakita lang ako ng mga simpleng um, steps or pag-edit or paggawa ng Word para sa mga anak nyo or kung sino man. So, simulan natin. So, halimbawa, type tayo dito, natin yan, kada, ganyan, space, kada, bildo. So, kapag gusto nyo pong ibahin ang size ng font or ng mga letters, highlight nyo lang yan, click, ganyan. Pag gusto nyo yung isang letter lang or ganyan lang, pwede po yun. So, highlight po natin, gamit yung mouse. Pwede nyo po itong gamitin, ito, pang pataas ng font size, ganyan. Mag-add po siya ng by 2. Hindi po by 1 na. Ito po kasi yung font size natin, itong number na to. So, pag gusto mong babaan, pinutin mo lang to. Yung nasa upper, yung parang letter A, yung dalawa na yan, pwede nyo po yung gamitin para mabilis. Ayan. Kung gusto nyo naman na isang numero lang ang pagtataas, pwede nyo pong pinutin ito. Ayan. At mamimili ka na dyan. Pwede mo rin i-type. Basta siguraduhin nyo lang po na naka-highlight yung word na gusto nyong palakihin yung mga letters. Tapos halimbawa, gusto nyo isang i-bold. Ang bold po ay ibig sabihin, hindi yung palabas Yun po yung papakapalin mo yung mga letter. So, ito po yan. Nasa upper left. Yan yung letter B. Yan. Bold po or Control B. Pag sa keyboard mo siya gagawin. Control tsaka B. Pero kung dito lang, click mo lang yan. Yan. Natin nyo po kumapal siya. Pag ayaw nyo po ng ganyan, pwede nyo pong i-click ulit para mawala. Yan. Italize, katabi niya lang yan. Yung parang pag ganun siya, slant, ganyan. Click mo lang yan at i-click mo lang ulit pag gusto mong tanggalin. Yung underline naman, yan po yung view nakatabi ng italiced. So, pinutin mo lang yan, magkaka-underline yung hinighlight mo ng mga words. Pag natanggalin mo yung underline, click mo lang po ulit yun. Ayan. So, next naman po ay pagpapalit ng font. So, dapat naka-highlight ulit yung mga words na gusto mong palitan ng font or yung style po ba ng mga letra or gusto mong baguhin lahat ng mga words mo, yung font, pwede mo highlight lahat yan. So, halimbawa, lahat to. Highlight natin. Ito po yung mga listahan ng font. So, usually po dyan, para sa mga formal or pang school, ang usual po na ginagamit ay itong Arial. Ito po. So, pwede po kayo mamili dyan, pero ito lang muna gagawin natin. Arial. Ayan. Tapos kapag magpapalit ka, dapat naka-highlight ulit. Mga ganyan. Makikita mo naman na yung preview niya. Pero hanggat hindi mo siya kiniklik, hindi po siya magbabago. So, ayun. Next po natin ay font color. Halimbawa, gusto mo itong kulayan ng pula instead of black. Ito po yan. Yung letter A na may kulay pula. So, pwede kang mamili dyan ng mga kulay. So, pick natin itong red. Pag-click mo yan, ayan.
magbabago na po siya ng kulay. Okay? Next naman po ay i-highlight natin siya. Halimbawa, i-highlight natin to. Hindi po magkakaroon ng kulay yung mga letters. Kumbaga magkakaroon na siya ng highlight, parang background. So, halimbawa, dito, sa text highlight color, katabi lang siya nung font color. Ito po. Usually, dilaw yan eh. So, gusto mong dilaw, pwede mong pilitin yan, or gusto mong pumili ng ibang color, ito po, yung parang arrow pababa. Pilitin mo lang yan. Yan, hanap ka na dyan. Kadalasan yellow eh, pero sige, yellow tayo. Ayan. So, iba't ibang style po ang pwede natin gawin dyan. Meron po yung parang effects ito. Yan, pag kailangan lang pero pag sa mga formal na sulatin sa school, yun po dapat. So, next naman po natin ay ang bullet points. Pag sinabi pong bullet points, bawa A, B, C, D. Gusto mo yung parang may mga tuldok bago yung mga letter na yan. Ito po yung sinasabi ko. Ito. Bullet points. Yan po yung mga style. Bawa, pag pinindot natin itong tuldok. Ayan. Tapos next dyan. Pwede kang pumunta ulit dun sa bullets. Yan. Yan. At yan. So, pag ganyan po, style na po yan. Pwede nyo natin pong gawin yan kapag meron kayong mga sentence or multiple choices na ilalagay sa documents nyo. Okay po? So, meron kayong mga tanungan or may mga specific topic po kayong gustong alamin, comment nyo lang po. So, kunyari tapos na. Nagawa nyo na po yung dapat gawin na type nyo na lahat. Ang pagsisave po ng document, ganito, file, save as, ayan po. Okay. So, ito po kasi ay Windows 11. So, iba-iba po kasi yan. Ang usually ko pong ginagawa ay ganito, browse, ito po. Yan. Mas maganda po dito sa bandang side, hanapin nyo po yung downloads. Or kung alam nyo po kung saan dapat ilagay, doon nyo po hanapin nyo po yung location kung saan siya magsasend. Tapos, file name, John Test to. Ganyan, kung ano yung gusto yung pangalan. Word document, yan po yung type ng file. Or pwede nyo pong palitan, PDF, mga ganun po. Tapos pag sinave natin, save na po natin. Ayan. So, okay na. Comment nyo lang po kung may mga gusto kayong malaman sa paggawa ng Word or Excel. Pwede rin Excel. Medyo advanced, pwede po yan. So, gagawa na lang po ako ulit ng video tungkol pa dito sa iba. Yan, yung mga pag-center, align right, align left, mga ganyan, header, or ibang styles, insert na pictures, mga ganyan po. So, yun lang po. Maraming salamat. Comment na po kayo kung may mga tanong kayo or gusto kayong makita na tutorial. Salamat po.